これから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けDouble trap! Ang pagtotoo sa New Moon Cup! Makibao, tiwala ka ba mananalo ko sa New Moon Cup? Gagamitin mo ba ulit yung bago mong running style? Ano bang tawag dun sa bago mong running style, Makibao? Sa totoo lang, hindi ko pa naisip bigyan ng pangalan yan eh. Pero dahil nagmula yun sa malayong lupain ng Mongolia, tatawagin ko yung bilang... Tatawagin mong ano? Tatawagin ko yung... Mukhang wala pa nga talaga siya naiisip na pangalan. Ano, meron ka naman naisip? Tatawagin ko yun Ako lang magsasabi. Meron na ako naisip na tawag para doon. Kayo pala, Mr. Zanghu. Ha? Gusto kong tawagin yun mula sa pangalan ng isang kabayo na hindi napaamo ng kahit na sinong cowboy. Tatawagin yung Makibao Mazda Special Style. Ano po, Makibao Mazda Special Style? Ang galing, pangalan pa lang, ang ganda na, parang ang bilis talaga. Makinig kayo, nararamdaman kong ako ang mananalo sa New Moon Cup. Pero Makibao, masyado pang maaga para sabihin mo yan. Miss Francesca! Kahit pa sabihin natin maganda nga ang bago mong estilo sa pagtakbo. Nandiyan naman si Molly Alo, si Hitomi Amazon at si Peter the First. Bukod sa magagaling silang kabayo, sigurado akong naghanda rin sila kagaya mo. Oo, aminado akong magaling yung mga nabanggit mo. Pero bukod sa mga yon, meron pang mas mabigat na kalaban si Makibao. Tama ka. Yung kabayong kararating lang mula sa Dubai. Oo, tama. Si Cascade yun, hindi ba? Natalo niya ako dun sa pinakahuli naming laban. Pero sa New Moon Cup, ipapatingin ko na kay Cascade kung paano matalo. Matitikman niya kung gaano yun kasakit. Tignan nyo, mukhang nandito na sila Mr. Honda. Ang ibig sabihin, nakabalik na nga si Cascade. Si Lily yun! Narito rin pala siya! Lily, ang tagal natin hindi nakita! Diyan ka lang, hindi mo na ako kailangan salubungin. Aalis din kami agad pagkatapos aming sabihin ang dapat aming sabihin. Midori Makibao, makinig ka mabuti sa sasabihin namin. Meron kami mahalagang bagay na dapat ipaalam sa'yo. Ha? Sa pagkakataong to, hindi mo nasasali si Cascade sa New Moon Cup. Ha? Ano ulit yung sinabi mo? Pero bakit hindi siya nasali? Dahil oras na sumali si Cascade sa karerang yon, siguradong hindi ka mananalo. Wala kang kapag-asa sa kanya. Yun lang ang gusto namin ipaalam sa'yo. Ngayong nasabi na namin ang gusto namin sabihin na alis na kami. Sige, bye-bye! Kung ganun, hindi pala sasali si Cascade sa New Moon Cup? Pero bakit naman? Hindi sasali si Cascade. Napakalaking balita noon. Pero bakit kaya? Ano bang dahilan? Ay, Makibao! Saan ka pupunta? Hoy, Makibao! Halatang dismayado si Makibao sa ibinalita natin sa kanya. Wala tayong magagawa. Sabihin niya kung bakit! Teka, si Makibao yun ah! Aba, oo nga. Sabihin niyo sa akin kung anong dahilan! Bakit ba talaga hindi sasali si Cascade sa New Moon Cup? Gusto mong malaman ng dahilan? Dahil naabot ni Cascade ang isang katayuang hindi mo maaabot. Ano ibig mo sabihin doon? Alam mo naman na inimbita kami ng royal family ng Dubai para dumagsanay, hindi ba? Natatandaan mo ba yun, Makibao?
Pagdating namin sa bansang iyon, doon nakaharap ni Cascade ang mga kaedad niyang kabayo na pinili mula pa sa iba't ibang panig ng daigdig. Mauhusay silang lahat. Napakahirap ng training na pinagdaanan niya araw-araw. Marami sa mga kabayo na pilitan na lang na magsibalik sa bansa nila. Maski nga si Cascade. Ilang beses niya na rin naabot ang limitasyon niya. Talaga, Lily? Pero kahit napakahirap na naging pagsasanay niya, nalagpasan pa rin yung lahat ni Cascade. At ngayon, abot kamay niya na ang pangarap niyang maging number 1 sa buong mundo. Konting-konti na lang maaabot niya na. Yun ang dahilan kaya hindi na lang siya sasali sa New Moon Race. Pero, Ang totoo niyan, gusto rin sana namin makuha ni Cascade ang kampiyonato para sa New Moon Cup. Kaso mula sa ibang bansa ang nanay niya, kaya hindi siya qualified na sumali sa Japan Classic Cup. Ito rin naman ang gustong gawin ni Cascade bilang paggalang na rin sa namayapa niyang nanay. sandali lang, kanino bang punto dyan? Sa nanay ba yan ni Cascade? At saka isa pa, sigurado kaming matutuwa ang mama ni Cascade kapag nakasali siya sa mga international racing competition. Ngayon, Makibao, siguro naman mas naiintindihan mo na. Hindi ko pa rin maintindihan. Okay, Bao. Sa simula pa lang, si Cascade na talaga ang gusto ko makalaban sa karera. Gusto ko siyang matalo dahil yun ang pangarap ko. Kaya nga ako nagkaroon ng bagong estilo sa pagtakbo dahil gusto ko siyang matalo. Kaya kapag hindi sumali si Cascade sa New Moon Cup, para na lang akong isang hamburger na wala namang party. At kahit na ako pa ang manalo sa karera yon, hindi naman ako magiging masaya. Hindi ako magiging masaya. Saka isa pa, nangako kami sa isa't isa na maglalaban uli kami sa New Moon Cup. Pero yun pala, sinungaling si Cascade! Sinungaling siya! Hindi ko inaasahan na tatawagin mo pala akong sinungaling. Teka, si Cascade ba yan? Pero hindi ako makapaniwala. Napakapayat naman ng kabayong yan. Dapat nasa kwadra lang si Cascade at nagpapahinga. Kailangan niya mag-ipon ng lakas para sa sasalihan niyang international racing competition. Pero... Nagpumilit si Cascade na sumali sa Newman competition. Mukhang ayaw niya talaga magpapigil. Totoo ba yan? Talaga bang pumunta rito si Cascade para ipaalam sa amin na gusto niya talaga sumali sa New Moon Cup? Pero bakit? Hindi ka ba interesado na sumali sa World Championship? Ganun ba yon? Pangarap ko maging pinakamagaling sa buong mundo. Pero Alam mo bang pwede kang maging kampiyon sa buong mundo? Huwag mong ipagkait sa sarili mong mangarap na malaki. Oras na bumalik ka sa bansa, mga mahihinang kabayo na naman ang mga kalaban mo. nagkakamali ka sa sinasabi mong yan. Isa pa karapatan kong mamili ko anong gusto ko. At nagkataong hindi ako interesado sa World Cup. Ganun lang yung kasimple. Bakit? Ano ba kasi nakita mo sa bansang Japan? Isa lang yung maliit na bansa, Cascade. Ano naman ang makukuha mo sa bansang yon? May naghihintay sa akin doon. Isang kabayo naghihintay sa pagbabalik ko. Oo, inaamin ko naman na mahusay ka nga. Sa ngayon. Siguro ikaw nga ang pinakamagaling na kabayo ngayon sa buong mundo. Pero bago kita makaharap sa laban, gusto ko muna makadwelo ang maliit na kabayong yun. At gagawin ko yun anuman ang mangyari. Gusto ko kasing maramdaman uli yung malakas niyang paghahangad na manalo sa karera. Kaya kahit mahuli ng konti ang pagiging world champion ko, ayos lang sa akin. Teka, Cascade. Mukhang seryoso ka nga. Naintindihan ko. Sige, papayagan kita sumali. Hoy, wag mo kaming maliitin ha. Saka isa pa, masyado ng payat si Cascade. Sigurado ako mahihirapan na siya talunin si Makibao ha. Hindi. Ako pa rin naman nanalo sa pagkakataong to. At saka isa pa, yun ang ipinangako ko noon sa nanay ko bago siya malagutan ng hininga. Hindi ako magpapatalo sa'yo, Cascade! Gagamitin ko yung Mongolian running method ko para lang talunin ka! Asaan mo yan? Hindi ako papayag na matalo mo lang ako nang hindi ako lumalaban! Bibigyan kita ng magandang laban!
Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kami ngayon sa racing ring at kasalukuyan napapalibutan ng libo-libo mga racing fans. Excited ng lahat para sa taon ng pagdiriwang natin ng New Moon Competition. Maglalaban-laban ngayong araw ang pinakamagagaling na kabayo sa buong bansa. Kaya naman sabik na sabik ang lahat para sa karera. Sigurado magiging mainit na naman ang laban ngayon. Isa-isa na nagsisipasok ang mga kalahok sa kanya-kanyang game. Ang unang pumasok ay ang number 7 na si Hitomi Amazon na nasa 4th track. Sunod na naman siya ni horse number 8 na si Molly Alo na sumali ngayon para linisin ang pangalan niya doon sa pinakahuli niyang laban. Sumunod naman sa kanya si horse number 11 na nasa 6th lane. Siya si Peter the First, ang kapatid ng 3-time champion na si Peter the Second. Kapansin-pansin na laki na ibinaba ng timbang niya dahil na rin siguro sa tinamo niyang injury sa naging huli niyang laban. Hindi ko alam na sasali ka sa kabila ng lagay mo. Hindi ko rin alam na sasali ka. Kahit meron akong injury ngayon. Oras na minaliit mo ako, pababayaran mo yon. Sumunod naman sa kanya si horse number 4 na nasa 2nd lane. Kararating niya lang mula sa Dubai para sa training niya at ang tinatawag na Black Killer. Walang iba kundi si Cascade. Kapansin-pansin din ang pinayat niya matapos ang pagsasanay. Nabawasan siya ng 30 kilograms dahil sa training at tinuturing niya isang malaking hamon na pagsali sa New Moon Cup. Ang payat niya. Napakapayat niya. Wala siya ngayon sa pinakamaganda niyang kondisyon. Oo, malamang hindi pa siya nakakapawi sa naging pagod niya sa pagsasanay. At ngayon, kasalukuyan na pumapasok ang most promising sa lahat ng mga kabayo. Ang maliit pero matuloy namang si Midori Makibao. Nakapasok na po ang lahat ng kalahok sa kanya-kanyang gate. Welcome sa inyo lahat mga kaibigan. Ito na ang ating 56th Annual New Moon Cup. Kasalukuyan po nangunguna sa pila ang horse number 11 na si Peter the First. Sinusundan naman siya ni Molly Alo. Ang sikat na sikat naman si Midori Makibao ay kasalukuyan nasa panlabing 2 pwesto. Ang pangalawa naman pinakasikat na si Cascade ay nasa panghuling pwesto ngayon. Yan ganyan nga Makibao. Sundin lang natin ang plano. Pero medyo may kahirapan pala to. Si Peter the First ang nangunguna. Si Cascade naman ang nasa huli. Kaninong speed bang sasabayan ko? Ang sakit naman nito sa ulo. Kamagalala, may injury yung biti ni Peter the First. Naniniguro lang yun, kaya nasa unahan siya. Gawin natin ang plano natin at si Cascade lang ang kailangan natin bantayan sa ngayon, Makibao, ha? Unti-unti na po lumalayo kay Molly Alo nangungunang si Peter the First. Katumbas sa mga walang kabayo ang layo nila sa isa't isa. Mukhang masyadong mabilis ang pasimula ni Peter the First. Sinusubukan naman ni Lucky Horse sa makahabol, pero nahihirapan siya. Ano kayo pinaplano niya ngayon? Masyado siyang mabilis. Hindi niya matatapos ang karera kapag ganyan ang speed niya. Mabuti pa mag-relax muna ako. Obserbahan ko muna sila. Pinagalan ni Molly Alo ang takbo niya. Mukhang ayaw niyo makipagkumpetensya kay Peter the First. Buti pa habulin ko na si Midori Makibao. Tama. Ganun na nga. Ganun pa rin po ang bilis si Peter the First. Kaya po, nakikita niyo po, siya pa rin po nangunguna. Ang layo sa pagitan nila Molly Alo ay mga 10 kabayo na ngayon. Nasa gitna pa rin po ng pila sila Midori Makibao at Hitomi Amazon. Si Cascade naman, nasa hulihan pa rin at mukhang hindi nababahala sa kasalukuyan niyang pwesto. Palayo na po ng palayo ang agwat ni Peter the First kay Molly Alo mga kaibigan. Makahabol pa kaya si Lucky Horse? Sa palagay ko, hindi makakatagal si Peter the First. Sa nakikita ko, parang delikado kung didikitang masyado si Peter. Hindi maganda ang kutob ko. Parang mayroong masamang binabalak si Peter. Ha? Oo nga, hindi maganda ang kutob ko. Parang mayroong hindi tama. Ano nga kayo binabalak niyang gawin? Boss Ronald, masyadong marami ang mga kabayong nakapalibot sa atin. Hindi ba mas maganda kung abante tayo sa harap? Oo, tama ka. Imbis na magpaharang tayo sa ibang mga kabayo, magandang pagkakataon na to para umabante tayo. Sige, Makibao, abante! Okay, Boss Arnold! Ayan na po, unti-unti na po umabante si Midori Makibao mga kaibigan. Teka, Boss Arnold! Parang nagsipagbilisan din yung iba nung umabante tayo. Kung ganito rin lang, wala pang dahilan para umabante. Nakakainis. Mukhang gusto rin talaga makakuha ng magandang pwesto lahat ng mga kabayo ito, ah. Pero sige. Cascade, umabante tayo ulit. Pero parang sabay na sabay ang timing ng iba sa atin, bossing. Parang hindi nagkataon to. Mukhang sinasadya talaga nila to. Ibig sabihin, sinasadya nilang palibutan tayo.
Lagot na. Pinaributan na si Makibao ng ibang mga kabayo. Hindi pwede ipagsawalang bahala ang ganito. Pag hindi nila natansya ng tama kung kailan dapat bilisan ni Makibao ang takbo niya, problema yon. Nakakainis. Ito bang presyo na kailangan din nasin ng pinakasikat na kabayo? Hindi pwede to. Hindi pwedeng pumayag kami ng ganito. Kailangan ko nang gumawa ng sarili kong paraan para makalabas kami. Ituloy mo lang yan, Makibao. Sugod! Bumibilis na naman po si Midori Makibao. Nag-overtake na siya. Sige, sugod! Ibang klase rin ang tapang ni Midori Makibao. Matapos siya pumapasok sa pagitan ng mga kalaban niya para lang mauna. Para siyang isang sumusugod na football player. Mula sa panlabindalawang pwesto, nasa ika-6 na pwesto na siya ngayon at may lalampasan na siyang dalawang kalaban. Siya na ngayon ang pangapat. Ayos! Ituloy mo na ang pwesto na to. Hintayin natin mapagod si Peter the First. Samantala po, papalapit na po si Peter the First sa 1,000-meter pole. Ayan na, lumampas na siya! Kakaiba talaga ang pinapakita ni Peter the First. Gaano katagal niya kayang tinakbo yung 1,000 meters? Ha? Ibig sabihin, 1 minuto niyang tinakbo yun? Pero, imposible yun. Napakabagal niya. Napakalayo ng agwat niya sa ibang mga kabayo. Pero bakit napakabagal yata ng takbo niya? Lagot na. Mukhang magkakatotoo na nga yata yung hinala ko. Sa palagay ko, yun nga pinapalak gawin ni Peter the First. Makibao, hintayin mo lang ang ganitong bilis hanggang dulo. Teka, si Cascade yun ah! Kailan pa siya nagsimulang makahabol? Pero sa palagay ko, hindi pa talaga tumutodo ng takbo si Cascade. Ha? Hindi. Hindi sinadya ni Cascade na umabot sa atin. Mabagal na talaga tayo. Tama, isang atong bitag. Bitag ni Peter the First. Bitag! Naiintindihan ko na. Simula siya na mabilis pagkatapos, unti-unti niya pinagalan para ma-pressure yung speed na iba. Oo nga, tama. Dahil iniisip natin masyado siyang mabilis, binagalan naman natin. Na-maintain niya ang pangunguna niya habang nag-iipon siya ng lakas. At kapag malapit na sa dulo, saka na siya susugod. Kapag hindi natin dininisan, baka tuloy na tayong maiwan ni Peter the First. Nagsisimula na pong humabol si Molly Alo. Unti-unti na siya lumalapit kay Peter the First. Napapagod na kaya si Peter the First. Malapit na nalabalampasan ng third curve lane. Nakahabol na po si Molly Alo. Magkatabi na sila ngayon ni Peter the First. Ayan na po mga kaibigan. Totoo lang, muntik na ako mahulog sa bitag mo. Huwag ka na magsisimula ka ng ganun kabilis pagkatapos unti-unti ka naman bumagal. Pero pasensya na, dahil natuklasan ko na ang plano mo. Ayos! Tara, bilisan na rin natin. Tingnan niyo po, unti-unti nang humahabol kay Peter the First sa lahat ng mga kabayong nasa likod niya. Nag-overtake na sila. Bumabagal na po si Peter the First. Wala na kaya siya lakas? Mag-overtake na rin kay Peter the First si Cascade. Hindi! Parang normal lang naman ang takbo ni Cascade. Dahil kaya yun sa pagpapayat niya, kaya siya nagkaganyan. Bakit, Cascade? Ano pang problema? Sa itsura niya, mukhang hindi pa yata nakakabawi ng lakas si Cascade. Oo, tama ang sinabi mong yan. Pag na-overtake ni Makibao si Molly Alo, panalo na tayo. Ano problema? Nag-iipon ka pa ba ng lakas? Ano bang hinihintay mo? At hindi ka pa mag-overtake? Huwag mo ako malitin. Magagawa mo lukuhin yung ibang kabayo, pero hindi mo ako maluloko. Nasa gitna na sila ng third curve lane. Nangunguna na si Molly Alo. 1,500 meters lang ang natakbo ni Molly Alo! Sandali, bakit ganon? Bakit ano yun? Ha? Matagal nilang tinakbo yung 1,000 meters. Pero pagdating sa 1,500, konting oras lang ang inabot. Ibig sabihin bumili sila. 32 seconds ang average speed para sa 500 meters. Pero ngayon, inabot lang yun ng 26 seconds. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, magaling si Peter. Gumawa siya ng bitag. Gumawa siya ng double trap para sa lahat ng mga kabayo. Anong sabi niyo? Double trap? Nalampasan na po nila ang fourth curve lane. 400 meters na lang po natitira. Nangunguna pa rin po si Molly Alo. Ako mananalo! Ako mananalo sa laban na to! Ano yun? Bakit ganon? Hindi ko nagawang bilisan. Dalil lang kita. Ayan na. Nahulog na si Molly Alo sa patibong na ginawa ni Peter the First. Pero hindi pa yun napapansin ni Makibao at ng iba. Iisa pa lang ang nakadiscovery nun. At yun ay si Cascade. Ibig sabihin si Makibawang? Siya na ang susunod kay Alo kapag hindi siya nag-ingat. Hindi pwede! Bilib din naman ako sa naisip mong taktika. May injury ang binti ko. Kung gusto ko matalo si Makibao, ito lang ang paraan. Kung ganon si Makibao pala ang tinuturing mong karibal.
Bakit? Nasaktan ka ba dahil hindi ikaw? Wala akong pakialam doon. Ang importante, manalo ako rito. Mukhang hindi na kaya ni Alo. Kapag na-overtake ko si Alo, panalo na ako, hindi ba? Oo! Sugod, pakibao! Huwag makibao! Dahan-dahan! Huwag ka sumugod! Makibao! Huwag mo gawin yan! Makibao! Manamina no ne